Ayun, good morning mga master. Araw ngayon na Lunes. At ang oras yun. So, alas 12 is. So, rides tayo ngayon sa Niagara. Hindi ko alam yung pabalik ulit. So, gagamitin na natin yung ating bagong bike. Ayun. Pasensya na doon sa medyo magulong So ayan siya. So nakabalot na yan. Nilagyan ko ng protection. Hindi ko na i-video ng maayos yung paglagay ko ng wrapping dahil against the light. So pero nandyan lang din guys, na-stop. So tara mga master, samahan niyo ako. So talaga ako siguro mga 12:30 larga na. So kikitain ko yung mag-asawa sa Burlington, yung Team Double J. So magbaon na rin. Mainit ngayon aabot yata ng 33. Kaya hindi ko alam. Okay lang mainit, basta wag lang humid. Ready na lahat. So samahan niyo ako mga master. At doon sa mga magra-ride ngayon, ingat po lahat. Kita-kits right after this. So, ayun mga master, larga na tayo. Ang oras natin ayan, alas 12:37 ng Yuma. So, nag-message muna ako kay YP para alam niyang lalarga na ako. Mga master, nakalimutan ko yung bag ko. Nandudo lahat ng ko. Naikot tayo. Sarado rito sa baba. Wala akong susi. Susi tayo sa may harap. Ayun na mga master, on the move na tayo. So dito ako dadaan sa Sloan. Tagos ako ng Danforth. Hindi ko alam kung babaybayin ko na itong Danforth hanggang doon sa Kuan. Bahala na. Hindi ko pa alam kung saan ako dadaan. So lalay lang, natakbuhan to ngayon. So bago lang itong ating bisikleta, hindi ko pa gamay. Hindi ko alam kung anong magiging kahihinat na natin. So hanggang sa muli mga master, magandang umaga ng Lunes, September 4, holiday, Labor Day here in Toronto. Shoutout din nga pala muna doon kay Tutuyan. At congratulations master sa natapos mo na GCC Challenge. At see you soon dito sa Toronto ha. Naway magkita tayo minsan at magkasama sa rides. Okay po.
mamaya po ulit mga master. Babay muna na mga master. Dito na tayo sa Woodbine. Dito na ako dumaan. Tapos doon tayo sa likod ng Canadian Tire para lusot tayo doon sa may yung daan papunta rin sa Cherry Beach. Kumbaga dito na tayo sa ano agad, Lakeshore agad. Alright mga master, mamaya ulit at madilim naman. Wala kayong makikita. Maya ulit mga master ha. So ito tayo mga master. Ha? So dito na tayo. Ayan na yung Canadian Tire. Tapos kaliwa tayo rito sa may hindi ko alam kung anong kalye ito. Basta lagi ko na rin dinadaanan to. Yung may construction at madumi sa umaga dahil tubig-tubig. Yan ha. Magandang umaga mga master ha. Medyo ano lang, medyo may hangin, headwind. Sana sa North Service Road wala na tong hangin na to. At saka medyo mainit, humid. Ito yung dapat na mawala sana, yung humid. Okay mga master ha. Maya ulit. Ito mga master, first stop natin Humber Bridge. So time check ay alas 2. So isa't kalahating oras na tayo pumapadyak. So dito tayo sa Humber Bridge. Siguro baba ako doon para makapagpahinga. Basang-basa ng pawis yung likod ko. May bag ako kaya siguro pahinga muna ako ng mga kahit na 10 minutes doon sa baba bago larga ulit. Tapos next stop ko siguro Oakville na. Pero magpipicture ako dun sa boundary ng Oakville at Burlington. Boundary ng Etobicoke at Oakville. Yan. So punta muna ako ron mga master ha. So yun mga master, larga ulit tayo. So hindi na ako nagpaabot ng 10 minutes na ron. May mga tao, mga nagiinuman mga Indiano. Kaya sibat na agad. Ganda rito mga master Medyo romantic ang ambient. May mga taong gising pa rin. Siguro yun yung mga taong hindi makatulog, insomnia. So ang oras alas 2 alas 2:28. Narito. Kung malapit ang bahay mo rito, masarap maglakad-lakad dito sa gabi. Pero hindi ko lang alam kung ano ang sitwasyon dito sa gabi, kung ito ba ay magulo or what. Minsan kasi mayroong mga lugar na akala mo tahimik, pero may mga hidden hidden crime. Kaya hindi rin tayo pakakasigurado. Pero siguro hindi naman, dahil daming bahay rito dami apartment, puro apartment or condo. So mga master, for credit na tayo. At ang ating oras ay alas 3:04 ng umaga. Nahirapan yata tayo ng 5 o'clock sa Burlington
Mahangin. Kala ko wala na yung hangin kanina. Meron pa rin pala. Ay. Yun mga master, Oakville na tayo. So dito ang ating second stop. Malakas pa rin ang hangin, kung maririnig nyo mga master. Hanap tayo rin ng mga pupwestuhan doon. May upuan doon eh. Bangketa nga tayo. Dito kami may nagpahinga noon ni Chef. Nung itatry sana namin na mag-Niagara noong May. Kaso binagyo. So dito muna ako. Pahinga muna tayo dito. Doon na sa kabila. Doon na sa kabila mga master. Dito, maganda dito. Tingnan natin yung ating ilaw. Yun. Yun, ang oras natin. Oras ay ano, alas 4 na. 4:04. Moving time natin 3 hours and 29. Sabihin ng 3 hours and 30 minutes sa loob ng 54.11 kilometer. Napakalakas ng hangin mga master. Iyan ang papatay talaga sa atin. Ay, yan ang magpapabagal talaga. Ay. Yan mga master. Second stop natin, Oakville. Kita naman yan, bukas na yung aking karburador sa init, grabe. Tanggalin ko nga muna itong bag ko. Alas 4. Mga alas 6 siguro, nasa Oakville na ako, nasa Burlington na ako. Init, grabe. Mainit, tapos headwind pa. Buti sana kung tailwind. Hindi ko matanggal tong ano ko Teka muna mga master. So yun na mga master, on the move na ulit tayo. Ang oras alas 4:32. Sana bago mag alas 6 nasa Burlington na tayo. Tapos pahinga ulit bago larga. Tingnan natin kung makaidlip. Parang gusto kong umidlip eh, para makabawi tayo ng resistensya. Hindi pa ako nakaka-recover doon sa huling ride namin, yung parusang ride. Grabe yun. Biruin mo 3 linggong walang ride, tapos biglang binanata ng isang malupit na ride na puro ahon. Diyos ko po, Lord. Alright, mamaya ulit mga master. Ayun mga master, so Burlington na tayo. So time check 5:02. So malapit na tayo sa Burlington, and then magpapahinga. Hintayin ko yung mga kasama ko paakyat ng Niagara. Okay po. Yan mga master, Burlington na tayo. May iniwasan lang ako dong construction, yung tulay. Akala ko kahit na may construction, may madadaanan para sa pedestrian pala, kaya umikot ako.
bumalik ako, pero sa konti lang naman. Siguro mga 500 meters yung nakuha ko rin. Inikot ko. So dito na sa Burlington, diretso tayo doon sa may dulo ng ano. Doon ko nahintayin yung dalawa. Sabi ko alas 6, 5:30 pa lang. Ayos yan, para makapagpahinga ako ng mahaba-haba. Nakalaspag tong ano na to. Hangin tsaka init. Anyway, ginusto mo yan. Tawid na tayo para malinis naman yun. Ang linis ng daan. Simula doon sa Port Credit, wala na halos sakyan. Meron nga pa isa-isa. Tapos wala pa ako nakikitang nagbabike. Meron kanina doon sa Lakeshore sa may downtown. Pero after nung Port Credit, wala na. Kahit doon sa may ano, Tobicoke, wala na eh. Alright, dito tayo. Diretso tayo doon sa dulo. So ayan mga master, nasa Burlington na tayo. Time check, ayan, 5:38. So sabi ko doon sa dalawang kasama ko, alas 6 andito ako. Napaaga. Akala ko dire-diretso yung ano ko, may kumpa yun. May road closure pa, gawa ng ginagawang bridge. So umikot pa ako, pero maaga pa rin. Good morning. Good morning. Hope you have a good day. It's Yeah, beautiful yeah. down here. Take care. You too. Hindi ko alam kung anong event meron dito. Ang daming ano, parang may mga nag-camping. Okay mga master, mamaya ulit. Ayun na nga mga master, katatanggal-tanggal ko pala ng bag ko, dumating na yun. Punta lang doon at nag-washroom. Anak ng toko. Anyway, magpapahinga pa naman. Hindi pwedeng persahin. Masakit na itong ibabaw na naman ng paa ko. May nakain na naman kasi akong hindi dapat kainin eh. Kaya kailangan ko mag carb loading. Nag-start ako kahapon, nag-carb na ako. Pero kagabi hindi na ako kumain. Tanghali kumain ako ng pritong tilapia at kanin. Yun. Pero sa gabi wala na, hindi na ako kumain. Tinapay yun, tinapay na lang ako. Croissant. Tapos ngayon hindi pa. Hindi ko alam kung saan kami kakain ito. Bahala na si Batman. Ando lang, nag-washroom lang yung dalawa. Hintayin ko lang muna ha. So ito na mga master, nandito na yung dalawang kasama ko. On the move na kami to Niagara. Hindi ko alam kung saan kami mag-ano nito, papahinga. Baka sa Grimsby on the Lake na. Hindi ko lang alam ha, kung kaya ng dire-diretso hanggang Grimsby on the Lake. Pero palagay ko hindi kakayanin dahil tingnan nyo may hangin. Naririnig nyo ba mga master yung hangin? Napakalakas. Kaya siguro ang average speed ko lang siguro mga nasa 30, nasa 13 or baka 12 pa, mga ganun, mababa. Makakuha man ako ng magandang speed pagka pababa. Ay mga yaw mga master. Ganda ng panong mga master, may sikat na ang araw. Ayan na ang paligid. So nakatawid na kami sa tulay. On the move na kami. Ha? Oo.
Oh, for sale oh. Really? Hindi, makahintayin ko muna mag-open house. Tatawagan ko muna para ano. Ayan mga master, ang pagsikat ng haring araw. Ganda oh. Ayan mga kasama ko. Parang nagtatalo pa. So ayan mga master oh. Ang pagsikat ng araw. Ang ganda. Ito mga master, nandito na kami sa service road, pero kakaliwa na kami agad dito. Yun. So mga master, service road ulit kami. Ang lakas ang hangin. Ay! Nakakaumay ang hangin. Mga master, Grimsby on the lake. Ayan yung dalawang mamaw. Ganyan-ganyan yan, pero mamaw yung mga yan. Hindi naman umaabot sa Niagara. 35 kph ang kaya hingal-hingal ako kahabol dyan. Ha? Anong oras kayo natulog? Natulog ako ng tanghali, tapos natulog ako ng mga alas 9. Nagising ako ng mga 11:45 to 12. Kaya 1:30 na ako, 12:30 na ako nakaalis. Nakababa na ako, buti na lang nasa baba ako, nakalimutan ko tong bag. Kaya nandito lahat ng ikabubuhay ko. Yun mga master, nakalampas na kami doon sa may shipwreck. At ang time check natin ngayon, oras natin ngayon, alas 9 na. Alas 9 na ng umaga. So nakaka 119 kilometers na tayo. At hindi pa rin humihinto ang hangin. Malakas pa rin. Bale, malapit na tayo pumasok sa Lakeshore. Tapos yun na. Madadaanan natin yung river na yon, yung Wieland. Laspag sa hangin. Yan mga master, St. Catherine. Kunting kadyot na lang mga master. Niagara na. Ayan mga master. Karga pa yung bata sa sa tricycle. Ito na yung aming babaybayin na trail. Bago to, hindi pa namin nadadaanan to. So first time kong madadaanan to.
Ayan yung ano, kanal pala ito ano. Oo, kanal nga siya. Ayan. Ayan yung kasama ko, tatlo lang kami. Bukas na bukas ng aking karburador. Matindi ang init. May ulit. Ayan mga master, yung kanal oh. Ha? Kanal pala ito. Wieland, ano to? Wieland ano? Wieland Trail. Itong trail na to. So yan, ito first time namin dinaanan to. First time namin dinadaanan. Yan. Morning. Kasi kung doon kami dadaan sa may mga winery, may mga mabibigat na ahon doon, lalo doon sa may viewing deck. Pero dadaanan namin yung trail na ahon. Pero okay na yun. Hindi na ganong mahirap. Yan. Okay, mamaya ulit mga master. Tatatakpan. Boss Jarek oh. Kung saan ka na-flat, ngayon gawa na. Dito na-flatan si Boss Jarek nung huli kami pumunta dito ng Niagara. Diyan tayo ha. Kanan tayo, kakanan. Tatawid tayo rito sa kanan. Oo. Kanan tayo pero dito pa sa kanan ha. Kanan ulit. Oo. Ay, dapat dito. Thank you. Yan, yung York Road. Oo. May mga master, mga naglalaki ang bahay. Yung mga pang-poster na bahay, mga master. Kita nyo. Diba? Ganda ng bahay. Ang lalaki. Hindi silang pang-poster. Ay. Makunat na mga master. Ay. Umpisa na to. At least naiwasan namin isang ahon na mahaba-haba. Ang ahon na lang dito sa may trail. Mga master, nandito na kami sa ano ba ito? Lions Club. Ano bang gate ito? No? So isang padyak pa, floral. Sa floral clock. Tapos diretso na ng ano. Wala, ang plano namin balikan pero hindi kaya yung init. Mainit. Akala ko hindi totoo yung heat warning. Totoo pala. Akala ko nang bobola lang sila. Totoo naman pala. Di kami magtetarin na lang. Aha. Maya ulit mga master ha. So ito mga master, floral clock na kami. Kung nag-washroom lang ako, nawala na yung mga dalawang kasama ko. Hindi wala saan pumunta. Namali daw ng ano, ikot. Ayan ha, floral clock. Ang tindi ng init mga master.
Sabog ang karburador. Lintik na init yan. Ay. Hindi kaya yung pabalik, lalo ngayon mas matindi ang init ngayon. Ano na ba ang kon ngayon? Ayan o, heat warning mga brother, 31 hanggang alas ano pa to, hanggang alas 7 ng gabi. Hindi kakayanin yung pabalik. Yung papunta okay pa dahil papunta. Yung ano, andito na kami sa doon sa may kanal. Doon na doon na umariba yung init. Grabe, laspag. Buti na lang naiwasan namin yung isang ahon na mataas. Kasi kung doon kami dadaan sa may yung dati namin dinadaanan, doon pa lang puro ahon na yun hanggang dito. So naiwasan namin yung ahon na mataas. So isang ahon na lang yung inano namin, yung sa may trail. So nakasave kami. So naligaw yung isang kasama ko kaya hinihintay ko pa. Andito ako ngayon sa Floral Clock. Di pahinga na rin. Hintayin ko sila. So ayan mga master, pupunta pa sana kami doon, kaya lang ang daming tao. Hindi kami makakapag-bike na ano. So babalik na kami papunta roon sa tren. At magte-tren kami papunta ng Burlington dahil hindi namin kaya ang pabalik dahil sa sobrang init. Grabe. Ano. Ayan. Sige, magsalita ka. Ayun nga. Wala na, tapos na. Gusto mo yung magka-picture doon malapit sana? Pwede. Ano mga master, papunta na kami doon sa train station. Matindi ang init. Alam nyo kung meron lang tubig na pwedeng paliguan dito na itong falls na to maliligo ako Grabe sa init. Kanina medyo okay pa. Ngayon wala na. Hindi na kami pumunta rin sa dulo dahil daming tao. Ito na mga master, nakasakay na kami sa tren. Pero hindi pa na kung tama itong pwesto namin. Palagay ko hindi. Hindi. Ang alam ko yung pwesto dapat ng mga riders andun sa likod. Na isang ano lang. Kumbaga yung upuan, isang side lang na pahaba ata. So kasama mo na yung mga bike. Kasama mo na yung bike mo roon. YouTube niya yan, sir? Ha? YouTube niyo? Oo. Hindi, ito yung nakasulat din. Oo. Yan, subscribe. Well, thank you. May subscriber ka na kagad. Kung mga nakikita ko ganun mga ano wala akong masyadong nakita Pinoy Oh. Maraming Pilipino nagbabike dito. Master, uwian na. Hindi kinaya ang balikan dahil sa sobrang init. Papunta pa lang hangin. Pagdating na rito ng medyo tanghali na, yun na. Init na. Wala nang silbi yung moving mo na humahampas sa iyo yung hangin. Wala na. Humid. Tama nga ang pag-asa.
ayun mga master, lumipat kami dito talaga sa bike designated bike ng designated na bagon para sa mga bike. Ayan, hawak ko na lang yung bike ko kaysa magkakandirit ako papunta ron. Ay, init, grabe. Eto na mga master, on the move na kami. Ito yung bike natin. Wala. Ang problema, inaantok na ako. Ay, parang dinuduyan dito. Tapos may aircon pa. Nakantaw ako. Nakakantok tuloy. Ito, kaysa naman yung mainit kanina. Diyos ko po, para ako magpupulaps. Ay. So after nito mga master, doon kami sa Burlington. Hindi ko alam kung kami makaka-attend pa rin sa Red Fest. Makakain man lang doon sa Red Fest na yun. Ayun, what's up mga master? Tungkol doon sa aming ride kahapon na failed na naman yung aming attempt na magbalikan kahit hanggang sa Burlington man lang sana dahil sa sobrang init at hindi na talaga kinaya. So okay pa nung nung madaling araw na start nung pedal time ko. Medyo may hangin na, wind, headwind. Medyo okay naman 'yon. Pero pagdating namin doon sa Wieland River ngayon, sa may side na ng lake o kanal, medyo nag-start na yung humid. Biruin nyo, umabot ng 32 degree. So last pag, mas mahaba. Biruin mo, mga kwa na lang yun kung umpisa doon sa may Wieland Trailway na yon o Wieland Trail, siguro mga 45 kilometer na lang mula doon sa Niagara. Pero mas mahaba yung ginugol kong time doon. Yung ginugol naming time paakyat sa Niagara dahil sobrang init. Mas marami na yung pahinga kaysa doon sa mula rito hanggang doon sa St. Catherine na talagang wala, parusa. So mas marami talaga yung pahinga, tapos puro ahon pa. Tapos open na dahil hindi mo init sa itaas, tapos init nung asfalto na singaw. Grabe. Last pag, biruin nyo, naka ilang tubig na ako. Pagdating namin sa Niagara, malapit na. Kumbaga dapat andun na yung momentum ng paakyat pero dahil sobrang init, wala. So yung isang tubig ko, talagang pinaligo ko, mahimas-masan lang. Kung mayroong nga lang tubig na yung parang yung sa water park ng mga bata, talagang maglulublob ako, kaso wala Gusto ko pumunta doon sa pinaka waterfalls para man lang doon sa meet ng water, medyo mawisikan ka ng konti, kaso sa dami ng tao hindi uubra na magbisikleta sa daan. Napakarami, grabe, ang daming tao kahit na napakainit. So yun, hininto na, nagkuha na lang kami, nag-train na lang kami pabalik hanggang Burlington. Tapos from Burlington, ando na yung family ko. So wala na. Tapos ako pa yung nag-drive pauwi. Hindi kami makadaan sa highway ng 401 ng QNW dahil sa traffic, dahil may mga event dito sa QNW, yung air show. 401, alam niyo naman pagka napaka-traffic dyan, so hindi kami dumaan. So side street kami,
Nakauwi na kami siguro mga alas 9:30 na. Wala na, talagang bagsak na. Pero anyway, kung pa rin naman, ayos pa rin. At survive sa tindi ng init. Medyo yung alang parusa, pero magandang ensayo yon. Pero dapat ready ka. Dapat hydration lagi. Tapos dapat marami kang tubig na just in case na pakiramdam mo mag-overheat ka na. Ligo, buhos sa ulo. Yun, nakaka-refresh. At yan na, 16 ulit. Niagara ulit. Hindi ko alam kung dito mag-uumpisa. Malalaman pagka kailangan alam namin yung weather. Hindi bali ng mainit, basta wag lang yung wag lang humid. Akala ko itong September medyo malamig-lamig na dahil pa-fall na eh. Pero hindi pa rin. Mas matindi yung init. Ngayon, 35 degree. So hindi magandang pumadyak. Okay, naka-off pa rin ako kaya okay lang. So yun lamang po at salamat. So doon shout out nga pala doon sa mga nag-subscribe sa akin na tiga Bulacan, yung namit ko roon sa Katren. And then doon sa family ng mga ewan ko sila kung Indiano sila o Bangladesh or what na from US. So shout out sa inyo guys. And then shout out din kay Tutuyan and then kay Master Freddy Flores. So Tutuyan welcome back to Canada. At happy ako natapos mo yung challenge. So salamat po ulit. Ingat po lahat. Peace.